chapter 1, ilalagay mo yung introduction. Sasummarize mo na lang yun from general to specific. May gumagawa, picture presentation or photo presentation. At meron na lang silang mga keywords doon sa PowerPoint. Next, theoretical framework. Basis ng study mo na pinag-aralan din naman ng iba't ibang mga prominent scholars. Operational framework. Meron naman tayong operational model or conceptual framework kung ito ay quantitative research. Huwag natin kakalimutan yung statement of the problem. Under that, nandun yung mga research questions. Scope and delimitation. Ilalagay natin yan sa PowerPoint. Why? Kasi ito yung magpapakita dun sa panelists kung ano yung parameter o yung scope ng pag-aaral mo. Sa isang bayan ba to? Sa isang school? Sa isang community? O sa isang province? Okay po. Para sa defense, dun lang sila kukuha ng mga tanong base dun sa lawak na nasasakupan ng study mo. Next, we have the significance of the study. Sino ang magbe-benefit ng pag-aaral na ginawa nyo? Ito yung mga sample natin sa mga video ko, mga videos ko, nandoon yung mga significance of the study. PowerPoint presentation, related study. Yung mga pag-aaral or research mismo na halos kapareho ng study mo. Ilagay yung gaps bridge by or of the present study. Pag sinabing gaps bridge, ano ngayon yung pupunuan ng study mo? At nandun pa rin yun sa mga previous videos natin. Yung gaps bridge kasi, ito yung nagpapakita na itong pag-aaral mo is makakatulong doon sa field ng research. Pero, ang pag-aaral na ito is magpupuno doon sa ibang mga study. Naman tayo sa chapter 3, yung research design. Yan ba yung descriptive? Kung qualitative phenomenology ba? Correlation ba yan? Yung design research na gagawin natin. Next, after nung research design, sources of data. Sino-sino yung mga tao na pagkukuhanan mo ng data? Mga estudyante, mga consumers, okay po, mga customers, mga teachers. Ngayon, pag may sources of data ka, of data ka na, ilalagay mo rin sa PowerPoint yung treatment and analysis and interpretation of data. Yung mga sources of data, interview mo sila o nabigyan mo ng questionnaires or survey. Ngayon, may mga numbers na yan or mga sinabi nila kung interview. And then, i-analyze mo ngayon yung data na yun. Resulta ng computation base sa statistical treatment, ipapakita mo yun. Table by table. Kung qualitative naman yan, yung transcription ng mga sinabi ng mga taong in-interview mo. Susulat mo yun. Siyempre, papaiksiin mo na yung mga sinabi nila at saan sila nagkakapare-pareho. Pag sa quanti, siyempre, table by table, mga numbers yun. Okay po? May mga lesson din tayo about it. Sa chapter 5, yung summary. Sa summary, punta ka dun sa introduction mo. Kuha ka dun ng mga important details from general to specific, tapos kung kakalimutan yung research problem mo or statement of the problem. And then, sasagutin yun ng conclusion. Conclusion, and then recommendation na. Ang recommendation is halos kapareho ng significance of the study, pero sa recommendation are showing to the department authorities kung ano yung mas makakabuti at mas dapat gawin after nung study mo. Like the Department of Education should, the municipal government, the principal, the teachers, so meron na silang mga action na gagawin. And then, don't forget to put your references. Okay, yung mga sources na kinuhanan nung research study mo.